Right, at this point, let's bring in our mobile journalist Merrimon Reyes for the latest situation in Manila. Merrimon, may mga bumabiyahe ba dyan sa area na yan? Angela, Diego, magandang umaga. Actually, yung kanina, nakisakay kasi tayo ngayon sa jeep na ang biyahin nito ay Quiapo pa SM North. Kasama natin si Rogelio, pati ang kanyang misis na si Ma'am Maria Fe. And so far, yung ilang nasakyan nila dito na pasahero, ang nasabi dito kay Sir Rogelio, parang bakit daw wala raw dumadaan masyado, parang ito lang daw inatsempuhan nila, matagal-tagal silang naghintay. Pero yun nga, napagkaalaman din nila na may strike, yung iba pumipila sa mga subsidiya. At pero so far, from Espanya Boulevard, nung nakababa na tayo ng SM North EDSA, ngayon Quiapo na kasi yung biyahe natin, medyo matumal. Ano po? Eto, dalawa lang yung nakasakay ngayon dito, pero may ilan lang namang mga bumababa. And ang pinaka-diskarte ngayon is imbis na ipipila yung jeep na medyo mabagal bago nga mapuno, ibabayahin na para kahit paano, bungi-bungi man, may madadaanan na maaari maging pasahero na sasakay along the way. Ang isa lang na problema sa mga super na nakausap natin, yung budget nila, imbis na maiuuwi nila ito around 500, 600 para sa pamilya, nagiging 200 na lang, minsan nga raw wala dahil malaking budget ito nakakagat papunta lang sa pagkakarga nila ng diesel, ng crudo, at bubuin pa nila yung kanilang mga boundary. At kahit paano ilang mga operators nila, mabait daw kasi binabaan, binawasan ng 200, binawasan ng 100, 150, pero still hindi pa rin yun enough eh. In kalamihan din sa mga trooper na nakausap natin, kabilang na si Latatay, hindi pa raw nila natatanggap yung subsidiya nila na 5,000 pesos. Yung ilan sa mga trooper na nakausap natin, ang sabi, wala raw sila sa listahan, kaya nagpalista pa lang sila. Ang sabi ng ilang mga trooper, hindi raw nila alam kung kailan yung second batch o yung pangalawang araw na makukuha nila yung subsidiya. So sila Tatay, ang gagawin nila, bukas, magbabakas sakali raw sila na baka pagpunta nila sa pa-Commonwealth, sa may Pilcoa, mayroon na silang makukuha na subsidy. Merrimon, yung names nila for subsidy, kasi minsan may mga confusion sa iba. Kanino ba nanggagaling? Alam natin sa LGU, but the LGU gets it also kasi from yung mga association or operators. So kung may nawawalang name sa iba, usually yung operator ang nagkakamali or yung operator na mismo ang nagkiklaim and they said na sila magkakalat ng pera. So kay Tatay, ano ba ang usapan nila ng operator nila? Nung bumaba kasi tayo saglit sa may SM North, kasi nag-brunch muna, nag-breakfast at lunch na sila Tatay muna. Yung mga trooper na nakausap natin doon, sabi, wala raw sa kanila naging pagpapaliwanag kung bakit wala sila sa listahan. Ang napansin nila, yung ilang mga kasamahan nila, mga kakilala nila, nakatanggap. So nagtataka sila, bakit sila wala sa listahan? Kaya ang nangyari na lang noon, pinagpasa sila, sinulat nila pangalan nila, yung lisensya nila, same goes din dito kanila Tatay Rogelio. And hihintayin na lang daw nila yung pag-contact sa kanila, or tulad nga ng plano nila Tatay Rogelio, magbabakasakali sila, pipila sila para makita kung nandun na yung kanilang mga pangalan. Well, hindi ko alam kung nabanggit mo na, Merrimon, si Tatay ba ay sasama sa malawakang kilos protesta ngayon at saka bukas? Nasabi na yan kanina ni Tatay Rogelio nung nakasakay ako agad sa kanila dito na ang problema kasi nila dyan, sinusuportahan nila yung cost ng mga ipinaglalaban nga na kanilang mga kasama sa transport sector. Yun nga lang, problema kasi paano yung kakailangan nilang panggastos ngayong araw. Kaya sila Tatay Rogelio, maging ilang mga trooper, pinipili nilang bumiyahe na lang para makasiguro na makuha nila yung mga pasahero na nangangailangan ng transportation. At yung kita, kahit maliit, may uuwi nila. So they're supporting the cause, pero ngayon tinitignan kasi nila parang they could only depend sa sarili nila. So may mga ibang drivers ka ba nakausap na ganyan din ang pananaw na we support the cause pero hindi talaga kaya na magtumigil ang pasada eh? Oo. Karamihan sa mga trooper na nakausap ko, lalo na nung bumaba ako dun sa may SM North nga, actually sinasabi nila, may mangyayari pa raw ba kung idadaan sa rally, naintindihan naman nila na mensahe, yung pinapadala ng kanilang mga kapatid sa transport sector, yung mga advocacy groups, mga civil society organizations. Kaso nga problema nila, mapapakain pa ba raw nun yung kumakalam nilang mga tiyan? Kaya yung iba, imbes na sumali muna doon, pipiliin na lang muna nilang bumiyahe. Triple kayod. Kung dati, doble kayod. Ngayon, triple kayod ang kailangan nilang gawin para mapunan yung kanilang mga tiyan. Yung isang nakausap pa natin na si Tatay doon din sa SM North, family of 6 sila, ang paghahati-hatian lang daw nila dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, 200 pesos. So ang nangyayari sa umaga, kape lang daw,
sa gabi, kanin, kung ano yung mabibiling ulam na papagkakasya sa pamilya nila na 6 ang miyembro. All right. Thank you for that, mobile journalist Mary Mon Reyes.